ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong batian sa Radyo Pilipinas Iloilo. News! Mga balita na magasugata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo. News! Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Buong adlaw sa Biyernes, Setyembre 12, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalaan. Well, counts of terrorism financing cases ginpasaka batok sa duha ka katapo sang rebeldeng komunista. Department of Science and Technology Pag-asa nagupod sa 2025 RSTW sa Western Visayas. National Conference sa mga Filipino Forester ginhiwat sa Iloilo City. Mayor Treñas nagpatigayon sa inspeksyon sa flood mitigation structure sa Barrio Obrero, Lapus. Mga school principal sa ICPO kag Posmo ginsapol sang alkalde agod istoryahan ang tikang agod matapna pa ang mga street fights kag insidente sang vandalismo sa syudad. Night earthquake drill sa Western Visayas nangin madinalagon nga ginhiwat sa Rojas City. 25 hektaryas ang sandutay ka panagtag sandar sa mga ARB sa probinsya sang Antique. Preska nga mga produkto mabakal sa merkado lokal sa Iloilo City Hall. Kag probinsya sang Guimaras magabuylog sa handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye sa aton nga mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Red counts of terrorism financing cases ginpasaka batok sa duha ka katapo sang rebeldeng komunista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Ginpasakaan kaso ang duha ka katapos ang rebeldeng komunista bangod sa paglapas ng 12 counts ng Republic Act 10168 o kanang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Ang mga ginpasakaan kaso amo sa alias Benj kag alias Ruben, mga miyembro sang Taxation Committee sang CPP, NPA, NDF. Sunod kay 3rd Infantry Division spokesperson Colonel Eric Lamson. Nagreklamo ang kontraktor nga ginpadalaan siya sang extortion letter kag ginpangayuan sang kwarta. Humalin sa 2024, nagpatagan sa case build-up ang kapulisan kag militar tubtob sa mapasaka ang kaso batok sa duha ka individual. Ang terrorism financing ginakabig nga lifeblood sa New People's Army sa pagtapna sini mapongga ng mga krimen nga ginahimo sa mga rebelde sa komunidad. Ginpangabay naman ni PRO6 Director Brigadier General Josefino Liga ng publiko nga buligan ang otoridad para sa paghatag impormasyon para matapna ang mga ginahimo sa rebeldeng komunista. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita,
Upod ang Department of Science and Technology Pag-asa sa 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Rojas City, Capiz nga may tema Siyensya, Teknolohiya at Inobasyon kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Gindala ang State Weather Bureau sa Seafood Capital ang ilang mga teknolohiya kag inobasyon nakip na automatic weather station nga isa ka interactive display kag ang storm chaser vehicle nga may dala nga mobile upper air balloon. Gin-display man sa booth sang DOST ang mobile planetarium para sa mga estudyante kag astronomy enthusiast. Sentro sa selebrasyon sang RSTW sininga tuig ang papel sang siyensya, teknolohiya kag inobasyon sa pagpasanyog sa ekonomiya labi na sa sektor sang agrikultura, pangisdaan kag manufacturing sa diin nagauswag ang Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. National Conference sa mga Filipino Forester ginhiwat sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Hope Torichante. Linibo ka mga registered forester sa pungsod ang nagpadulong sa Iloilo City agud magtambong sa National Conference nga may tema Promoting Wood Self-Sufficiency and Biodiversity Conservation. Ginhiwat sa Iloilo Convention Center ang ikaduha nga National Conference sa Society of Filipino Foresters Incorporated sa diin ang mga miyembro naghalin pa sa nagkalain-lain ng mga rehiyon sa pungsod. Magalawig sang 5 kaadlaw ang aktibidad, kinpangunahan ang lihok ni Attorney Roberto Oliva, National Directorate President sang SFFI, kaupod si Forester Livino Duran nga Vice Presidente sang organisasyon kag mga presidente sa kada rehiyon. Nakip sa mga highlights ng dako nga pagtililipon sa mga foresters ini nga tuig among paglunsar sang libro Manual on the Plantation Establishment, Development and Management of Selected Erect Bamboo Species. Amo man ang SFFI exhibit sa Iloilo Convention Center, General Assembly sa mga miyembro sang organisasyon, mga breakout session sa mga naglain-lain nga mga topiko kag ang field experience sa Leganes Integrated Katunggan Eco Park, Bulabog Putian Natural Park, Bukhari Pine Forest, FMP Project Site, kag Taklong Island National Marine Reserve. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Treñas nagpatigayon sa inspeksyon sa flood mitigation structure sa Barrio Obrero, Lapu. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Paul Tarosa. Nagpatigayon sa inspeksyon ng Iloilo City Government sa flood mitigation project sa Barrio Obrero, Lapus, Iloilo City. Ang 645 lineal meters nga proyekto may balor nga pasobra 400 milyones pesos ang ginpunduhan halin sa General Appropriations Act ng 2024 kag 2025. Ang kontraktor sa proyekto abang St. Timothy Construction Corporation nga ginapanagiyahan sa Pamilya Diskaya. 3 ka seksyon ng proyekto sa dinduang nagapadayon pa ang konstruksyon, samtang isa suspendido bangod sa mga obstruksyon. Nadismaya si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kay rehabilitasyon lang sang seawall ang kinahanglan sa marsidente base sa ila proposal kay wala man sang natabo nga konsultasyon. Klaruhon sang lokal nga panguluhan sa DPWH kung nga nagapadayon pa ang konstruksyon sa nasambit nga kumpanya bisan gin-revoke na ang ila lisensya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga school principals katapos ang Iloilo City Police Office kag Public Order Safety Management Office ginsapol ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa istoryahan ang tikang para matapna ang street fights kag vandalismo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, nakigsapol sa mga school principals, Public Order and Safety Management Office at Kapulisan si Iloilo City Mayor Raisa Treñas agud istoryahan ng mga tikang sa pagpasanyog sa diversion program sa mga pamatanon agud natapna ang pagluntad sang ginamo sa pila ka grupo lapit na ang insidente sang vandalismo. Lagit siya ginstoryahan ang pagpatigayan sa community service counseling kag police monitoring. Ginpanawagan man sa alkalde ang bulik sa mga barangay kag sangguniang kabataan para sa pagpatuman sa community-based interventions. Naisayran man ang pagpasangkad sa police visibility labi na kung kagabihon agad masiguro ang seguridad sa kabataan kag pumuluyo sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Ginal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Night earthquake drill sa Western Visayas ang madinalagon nga ginhiwat sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Paul Tarosa. Madinalagon nga giniwat sa Office of Civil Defense Region 6 ang third quarter national simultaneous earthquake drill sa Western Visayas sa dinang pilot area among Rojas Memorial Provincial Hospital sa Rojas City, Capiz. Kapin isa ka libong nga pasyente, bantay, hospital staff ug search and rescue teams ang nagpartisipar sa night earthquake drill. Katuyuan sa night earthquake drill nga matakos ang kandaan sa mga pumuloy kumanluntad ang linog sa gabi. Ginpakita sa ospital, kaupo na lokal nga panguloan sa Rojas ang ilang kandaan sa pagresponde kag pag-evacuate kung may linog. Nagapasalamat ang OCD6 sa tanang nga nagpartisipar. Agud mapabakod pa ang disaster response sa mga pumuluyo, ilabi na sa linog. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Ginalunsyo sa Antique Provincial Information Office nga kapin 25 ka hektaryas ang duta ang atalana nga ikapanagtag sa Department of Agrarian Reform sa mga agrarian reform beneficiaries sa probinsya sa Antique. Ang mga CLOA o Certificate of Land Ownership Award ang ganda nga iga-award sa DAR sa mga beneficiaryo nga mga manguma pinaagi sa split Okon support to parcelization of lands for individual titling program nga ginpondohan sang World Bank. Nagpasalig naman sang suporta sa DAR si Governor Paulo Javier para sa mga manguma nga matagan sang titulo agud nga mas mainganyo sila nga magtanom kag pasanyugon ang ila mga patubas. Radyo Pilipinas Report. Samtang sa iban pa nga balita, diwat nga nagbukas ang merkado lokal sa Iloilo City Hall kahapon nga adlaw Setyembre 11. Preska nga mga utanon, prutas, fruit shakes kag iban pa nga produkto sarang nga mabakal sa kasarangan nga presyo. Mahimo man makabakal sang Ilonggo products gikan sa nagkalain-lain nga mga farm halin alas 7 sa aga tubtob alas 5 sa hapon sa current company building sa atubang sang City Hall. Ginaingganyo man ang mga customer nga magdala sang shopping bag agud malikawan ang paggamit sang plastic paagi sa pagbakal sang produkto, mabuligan kag masuportahan ang mga local farmer. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag ICPO ang nagsapol agud istoryahan sa kung paano mapasangkad ang seguridad sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas Sa detalye sa balita, nagpatigayon sa meeting si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kaupod ang business sector agud istoryahan ang mga tikang sa pagpasangkad sang seguridad sa syudad sang Iloilo. Sa sinapol ginpasalig sa Iloilo City Police Office o kon ICPO ang pag-address kapag sulbar sa mga krimen dalagko man o kon gamay. Lakip man sa naistoryahan ang pagpasangkad sa intelligence gathering kag police visibility. Ginpahayag ng Iloilo City Police Chief Colonel Kim Ligada nga trabaho sang tanan ng pagpabilin sang kalinungan kani kinahanglan gid ang kooperasyon sa tanan nga sektor sang komunidad amo man ang business community. Nagpasalamat naman si Mayor Treñas sa suporta sa business sector labi na sa pag-install kag paghatag sang access sa CCTV footage sa crime prevention. Ginpasalig man sa ICPO nga nakahanda ang masobra 1,200 ka mga police personnel sa pagbulig sa kampanya sa seguridad. Kaupod ang Iloilo City Government kag private partners. Para sa Bagong Pilipinas, Ginoy Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Guimaras magabuilog sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Radyo Pilipinas Sa detalye sa balita ni Paul Tarosa. Sa pagsaulog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya kadlawan sa Setyembre 13, maghihiwat man ang gobyerno sang handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Ang handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat, isa ka programa sang administrasyon nga nagatuyo nga ipalabot sa pumuluyo ang direkta kag konkreto nga benepisyo halin sa gobyerno. Sa probinsya sang Guimaras magabuylog ang provincial government sa proyekto sang administrasyon. Sa din maghihiwat sila sang kadiwa ng Pangulo 20 pesos rice project na iwaton sa provincial capital ground San Miguel Hortan, Guimaras sa Setyembre 13 halin alas 8 sang aga tubtob alas 3 sang hapon. Ang proyekto nagatoy nga makabakal ang pumuluyo sa mas barato nga bugas kag para makabulig sa food security. Ginapahanumdom sa tanan nga interesado nga magdala sang valid government ID kag eco bag o kon reusable container bilang suporta sa anti-plastic ordinance. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sang 3.8 million pesos nga valor sang operational support ang Negros Occidental Provincial Government
sa mga battalion units sa Philippine Army nga naka-station sa nanoy-tuway nga area sa Negros Island. Ini ginalakipan sa 15th Infantry Battalion sa Kawayan, 62nd Infantry Battalion sa Gilhulngan City, Isabela, 79th Infantry Battalion sa Sagay City, 94th Infantry Battalion, Isabela, 47th Infantry Battalion sa Mabinay, 32nd Division Reconnaissance Company sa Kawayan, 33rd Division Company sa Binalbagan, 32nd Civil Military Operations Company, kag 303rd Brigade sa Murcia. Ang suporta pamatod sa padayon nga pagbulig sa provincial government sa pagpabaskog sa peace and order initiatives kag pag-reinforce ang operational capabilities ng Philippine Army kadungan sang ila pagpabilin sang seguridad sa Negros Island. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. National Food Showdown hiwaton sa Iloilo City sa maabot nga bulan sang Oktubre. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, yara sa 215 ka entry, 35 ka bulutuan lakip na mga hotel kag restaurant sa magapasakop sa isa ka pinakadako nga food event sa Iloilo City bilang UNESCO Creative City of Gastronomy. Magahiwat sa 16th National Food Showdown ang syudad agod ipasundayag ang nanari-sari nga pagkaon, creativity kag kultura. Halin sa mga endemic ingredients, heritage dishes kag innovative culinary creations ay gapasundayag man sa mga magapasakop sa kahiwatan. Hiwato ng food event sa maabot nga Oktubre 3 ug 4 sa Iloilo Convention Center kag ginalauman ang pagtambong sa mga national kag international chefs nga magaserbe naman hurado sa kompetisyon. Para sa Bagong Pilipinas, General Maclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. In pangindulahan sang Civil Service Commission Region 6 anangin kadalagan, nanday Dr. Jocelyn Hivero Garbosa kag Cornelio Mabera bilang 2025 Gawad Dangal ng Bayan National Awardee gikan sa Region 6. Si Dr. Garbosa isa ka Master Teacher 1 sa Department of Education Schools Division of Capiz. Siya ang nagpanguna sa pagsaylo sa Roas National High School bilang isa ka farm school nga nagresulta sa pagbukas sa mga programa sa agrikultura, pagnegosyo, literasiya, kag teknolohiya nga nagpabaskog sa mga estudyante nga panay bukidnon. Samtang si Mabera naman ang Administrative Aid 4 o 6 sa Department of Science and Technology Region 6. Magluwas sa iya pagpangalagad bilang driver sa ahensya gingamit ni Mabera ang iyan hibaluan sa vehicle maintenance, rason sa pagpasiguro sa uninterrupted operation, paglawig sang lifespan sa mga service vehicles, kag pag-save sang ahensya sang kapin 100,000 pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang bago nga set sang uniforme ang Hordan Public Safety and Traffic Management Unit gikan kay Mr. Jack Kunlu, Assistant Regional Director sang Land Transportation Office Negros Island Region. Upod man sa turnover sa uniforme sa Mayor Attorney John Edward Cando, Vice Mayor Ana Filipa Nava, SK Federation President Teresa Joy Caro, kag GPSTMU Head Rande Sentina. Suno kay Kunlo, bugos ang iya suporta hindi lang sa mga programa kag inisyatibo sa Banwa sa Hordan, pati na sa bilog na probinsya sang Guimaras. Antes mangin opisyal sa Land Transportation Office, madugay nga nagalagad si Conlo bilang head sa Iloilo City Public Safety and Transportation Management Office. Nagapasalamat ang lokal na pakuluhan sa Hordan sa ginpalabot nga suporta sa opisyal sa Hordan PSTMU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapin 63 ka mga ido kag kuring ang ginkapon sa Banwa sang Ahoy kadungan sa selebrasyon sang Tambobo Festival sang LGU. Ang pagkapon sa mga ido kag kuring giniwat sa Niso Ahoy Campus. Pinagis pagbinuligay sa mga veterinaryo gikan sa Department of Agriculture, Iloilo Provincial kag City Veterinarian kag Guimaras Provincial Government. Lakip sa mga nagpasakop sa pangpangapon sa mga hinuptanan nga kasapatan na mo sanay Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinarian, kaupo si Dr. Wendy Dihilio, Dr. Darren Corcolia, Dr. Aaron Roy Hisole, Dr. Pacifico Lubawag III sa DA Region 6, Dr. BJ Halandoon, Municipal Veterinarian sang Ahoy, LCDR Kirk Akdal, gikan sa Philippine Coast Guard, Dr. Joseph Dusado, gikan sa probinsya sang Guimaras, kag City Veterinarians Dr. Fernando Abulencia, Dr. Merlin Plimones, kag Dr. Suzette Lial. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Nagpanumpa na bilang full-fledged Regional Director sa Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Services Office, si Director ni Lida Amular. Ini matapos ang iyang pagpangalagad bilang Officer in Charge, Regional Director sa PSA, halin Enero 7, tuig 2022. Sa iya pagpungko bilang full-fledged Director, ginalauman ang padayon nga pagdulong sa dekalidad nga serbisyo sa PSA 6, partikular sa pagtipon, pagtuon kapag palhag sa mga labing importante nga estatistika sang pungsod. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sa Champion for Progress sa Siyensya, Teknolohiya ug Inobasyon gikan sa Department of Science and Technology ang Rojas City LGU. Ang award ginkalipay naman ni Mayor Ronita Divas nga nagbaton sa pagkilala para sa syudad. Suno sa alkalde ang pasidungog. Resulta sa inobasyon gamit ang makabagong nga teknolohiya kag siyensya nga ginapatuman sang LGU para sa pag-unward sang syudad, pagtibong sang disaster resilient communities kag pagpaayo sang kabuhi sang mga pumuluyo. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Antique nagapanghanda man para sa handog ng Pangulo sa maabot nga Setyembre 13. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turichante. Naghiwat sang coordination meeting ang mga ahensya sang gobyerno sa probinsya sang Antique bilang pagpanghanda sa hiwaton nga Nationwide Service Day sa Setyembre 13 kadungan sang kaadlawan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang sinapol ginpangunahan ni Provincial Administrator Attorney Robin Rubinos nga gintambungan sa mga tiglawas ang opisina ni Congressman A.A. Ligarda, mga departamento sa provincial government, national agencies kasang lokal na panguluhan sang San Jose de Buenavista. Lakip sa mga ginalauman nga aktibidad ang exhibit sa mga lokal nga produkto sa kadiwa ng Pangulo. Amo man ang distribusyon sang bulig kaangay sang Department of Labor and Employment Dole Tupad Program, benteng bigas kag ang insurance assistance sa mga apektado nga mangingisda kag mangunguma sa probinsya. Sunod sa provincial government sa handog ng Pangulo sa nagligad nga tuig 2024, sobra 44 million pesos nga balor sang bulig ang ginpanagtag sa EBJ Gymnasium sa Binirayan Sports Complex sa San Jose de Buenavista. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Turichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa buong Setyembre 12, ang Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services PBS nagasaulog sa ika-78 nga anibersaryo sa espesyal nga adlaw luyag ipabutyag sang PBS ang pagpasalamat sa tanan ng mga opisyal kay mga staff na padayon nga nagatrabaho nga wala ginakapoy. Ginpasalamatan man ang mga tampad ng mga tagpalamati, tumalanaw kag ang tanan ng mga nagasakdag sang amon misyon. Makasalig kamo nga magapadayon kami sa pagserbisyo nga may dedikasyon kag himuon ang tanan nga masarangan para makadulong sang husto kag nagakaigong impormasyon para sa kaayuhan sang pumuluyo. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:23. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Biyernes, September 12, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa naton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyong tagbalita kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. May ilagay din na